guys, maniwala na kayo. Hindi scam ha. Yes po. Thank you so much. Thank you, ate. So for today's video, syempre hindi ako mag-isa ngayon na susundo. Kasama natin ang bago nating agent na si Liklik! Hello! Magandang araw! Yes! So guys, so talaga nga naman nakakatuwa kasi may bago tayong agent na si Mr. Liklik! Woo! Yes! High five! So tuturuan ko siya muna kung paano nga ba mag-pick up ng client doon sa airport. Kung ano ba yung mga tinatanong pag susundo sa airport. Okay, so excited ka na ba Mr. Liklik? Of course! So itong client na... Pansit. Yes! Pansit! Yeah! So susunod i-intervene ko din si Mr. Liklik kung paano nga ba siya dito nakapunta sa UAE. Okay, at kung paano ba yung mga nangyari, naging buhay niya dito o whatsoever. Pero ngayon, ang bida sa ating video is si ate na actually nag-exit siya pero muntik na hindi makalabas. Alam mo ba kuya kung bakit? Bakit? Kasi pinrocess pala ng amo niya yung visa niya, which is hindi pa natatapos ang process at overstay na siya. So ngayon nung nag-exit siya, hindi lumalabas yung visa niya, hindi na pa process yung visa niya kasi may existing visa. So, kasi bawal kasi ang dalawang visa at the same time. So, kunyari mo may employment visa ka na, pa-process yung tourist visa mo, hindi pwede yun. Okay? So, ngayon tanungin natin siya kung paano rin ba siya nakapunta dito na nagmula siya sa Saudi Arabia. Saudi Arabia! Yeah! Let's go! Let's go! Yan, ito na po tayo. Actually, may katrapikan, kaya medyo matagal po. Pero on the way na po kami sa airport para sunduin ang aming client. Yes! So nararamdaman ko Kuya Liklik na medyo nanginginig-ginig pa ang iyong boses. So kasi hindi ka masyadong sanay. Ganun talaga sa una. Yeah, pero in the future magiging okay din ang lahat. Di ba? Paano ang tili? Yun, sa good vibes lang tayo guys. So, si Kuya Liklik ngayon yung mag-i-interview dun sa client natin kung kamusta ba. Try natin first time pero kaya yan. Yes, pati yung mga yung services na binibigay natin sa mga client natin, tanungin nyo rin kung, syempre kasi ang client ang magpapatunay kung kamusta ba yung service natin. Di ba kuya? Yes, sila po yung magandang patutuo. So, yun po yung sinasabi namin sa mga client namin na manood lang kayo ng mga video namin. Then, kayo nang bahalang Humusga. Humusga. Yes, totoo yan. Okay, so sige po, may tumatawag at ate muna sa See you. See ya. So guys, now, andito na po tayo sa airport, Dubai, Terminal 2. At nakikita na namin siya. Wait, kuya, pakita mo bilis. Ayun na yun siya. Ayan. Nakita na po natin. Miss Merlin! Ayan. Doon po tayo, doon. Ayun. Yes. Grabe yung ngiti niya Ayan ate. na po siya. Akala mo kayo? Success. Okay, yes. Finally. So, hindi na po tayo magpapar. Ayan po yung mga ngiti ng tagumpay. Yeah. Hello ate. Okay, so harap mo na po yan. Guys, ayun na si ate, nakikita ko na at tumatakbo doon sa labas. Ayun siya. So, medyo mahirap-hirap din yung pinagdaanan ni ate for sure. At sa Al-Ain pa siya uuwi. Kuya Liklik sa Al-Ain pa. Malayo-layo. So, hello po! Hello po ate. Yes po, finally. Hi! Magandang araw po. Magandang araw po. Okay lang po. Parang bali wala ang pagod kay ate Yes! Parang hindi napagod. By the way, si Kuya Liklik po kasi siya po yung bago namin agent. Hi, At sir. yes po, siya po ngayon na magtuturo sa atin kung at magtatanong po, mag-i-interview. So nakita ko kay ate na pagod siya. Oh. Unang-una, sa YouTube lang kita nakita. Yes, opo. Ngayon nandito na personal nakita. Yes po, actually si ate hindi ko din siya nasundo nung time na pumunta siya dito. Pero kasi Al-Ain pa, may sumundo na sa kanya, diretso na sa Al-Ain po, no? Tapos ngayon, nagkita kami kasi nag-exit siya. Exit ulit. Opo, sa pag-exit niya, anong nangyari? Siyempre, nag-overstay na po kayo, no? Ano lang, so bali, nahabol pa sir kasi 23 yung ano. So hindi kayo nag-overstay kasi ang hirap din mag-overstay. Lalo na pag-overstay, tapos ipaprocess pa lang yung visa. Pwede kasi ma-absconding. Tsaka niloko kasi ako ng amo ko. Ano pa nangyari? Hindi, actually, ang pinasukan ko salon. Oo. Tapos ang sabi niya nung una,
fixed salary. Oo. Tapos bandang huli naman, commission na lang. Mm-mm. Walang ano. Tapos sabi niya, pinapalo up niya na daw yung visa ko. Hanggang sa naniwala ako sa kanya, kaya nagtagal ako sa kanya. Tapos nung, ayun na nga, nung sinabi mo sa akin na mag-overdue na, ibig sabihin, hindi pa niya na-process. Opo. Tapos nung nag-decide ako na Asok po kayo dito. Para nag-decide ako ng mag-exit. Hindi, mag-resign na sa kanya. Sa kanya 18 pa lang, pinrases. September 18 pa lang ako nag-decide na mag-resign na. Opo. So, September 21, doon niya na-process yung visa ko. Tapos yun yung sinend ko po sa inyo na Actually, na offer letter pa lang, oo. Pero dahil gusto niya akong pirahan pa, sinisingil pa ako ng 4,000. Grabe naman. Oo, sa lang, pa-cancel lang. Pa-cancel lang nun, sinisingil niya akong 4,000. Oo. So, ang ginawa ni Ate Irene, pinuntahan niya dun sa trabaho ko. Opo. Tapos ayun, sinamahan siya na nagpa-cancel. Nagbayad lang siya ng 1,000. 1,000. Siningil niya talaga ng 1,000. Pero grabe, 1,000 is ano pa rin grabe, hindi kasi dapat. Kasi gusto niya talaga akong pirahan. Kasi ang lahi nun, Syrian yata. Pero ganyan talaga po, minsan talaga hindi sinaswerte dito sa UAE, especially yung mga sinasabi ko nga po sa visa, sa pagpo-process, medyo mag-iingat tayo. Okay lang minsan na pinagtrabaho kayo pero naka-tourist. Kumbaga, yung tourist visa, sila pa rin yung magbabayad. Pagkatapos aabonuhan, pwedeng kasi hindi pa nila or under probation kayo. Pero yung tipong ganyan, pagkatapos sisingilin pa kayo dahil na process na yung employment visa, medyo mali naman po. Kayo nga, siningil pa niya ako. By the way, saan po kayo galing before? Sa Saudi. Sa Saudi Arabia. So madami pong gustong malaman si Kuya Liklik kung paano ba yung ginawa niya papunta sa Saudi. Go Kuya Liklik! As in talagang Paano po ang... nag-final exit ako. Apo. So, July 26 ang flight ko, di po ba sir? Opo. Tapos, may ticket ako na, kasi ang alam ng amo ko, uwi ako ng Pinas. So, may ticket ako papuntang India. Papunta kayo ng India. Indigo. Oh, Ang bakit po ticket kayo papunta ng India? Kasi doon po ako pinadaan ng amo ko. Papuntang Pinas. Okay. So, pagdating po nung nasa bahay pa lang ako ng amo ko, nung nasa bahay pa lang ako ng amo ko, nagpadala siya ng personal private police yata yun. Oh, bakit? Pinacheck lahat ng luggage ko sa bahay baka niya. nagnakaw kayo, gano'n? Gano'n yung isip Hindi, nila. kasi siguro nila, ayaw niya akong paalisin. Oo. Kasi nakikiusap na sila sa akin na wag akong umalis eh. Oo. Pero nag-final exit ako, pinapirma na ako sa lahat-lahat, pumayag na siya na lalabas ako. Pero may police na pumunta sa bahay na babae. Opo. Na chinek lahat ng maleta ko, luggage ko, cellphone ko, lahat, pinahubad ako ng damit. Seryoso po, pinahubad kayo ng damit? Pero sabi ko, ba't ako maghuhubad? Sabi ko nang ganun, kayo nga ayaw nyo makita ang privacy nyo ng kapwa nyo, di po ba? Oo. Pero nanindigan ako talaga, hindi ako nagubad. Oo. Sa harapan ng pulis, hindi ako nagubad. Kasi nga titingnan ng bra ko, ganyan-ganyan, baka daw meron akong dala. Grabe Tapos naman, yun na naging okay, na pinalabas na ako sa bahay. Opo. Pero sir, pinasundan pa rin ako. Saan? Hanggang airport? Hanggang airport. Grabe Tapos naman ayun, po. ang hirap makapuslit kasi gusto pa ng amo ko makakuha ng ebidensya na nag-check-in ako sa flight na papuntang India. Oo. Kasi kung Pero India lang talaga kayo, hindi kayo dadali ng India to Philippines. Okay. Dalawa kasi ang stop ticket over. na niya, India to Philippines. Pero hindi naman ako sir papayagan lumipad at sumakay ng India kung walang visa. visa na India kasi Na lalo India. na kung ibang terminal Opo. yung ano. Ngayon, naguguluhan ako. Ang sakit na ng ulo ko. Oo. Talagang as in, hilong-hilo na ako sa sobrang stress na mga naranasan ko. Grabe. Oo. Tapos, ang ginawa ko, sir, nagdasal muna ako. Tapos, Oo. nagdasal ako, nakiusap ako sa mga officer. Oo. Sabi ko sa mga officer, sir, paano ba ako makaalis sa amo ko na, kasi ang gusto niya, na makasakay ako sa aeroplano na papuntang India. Pero sir, hindi naman ako makalipad kasi hinihingi dito na kailangan ng visa. Ngayon, kinausap ng mga officer doon sa ano bang tawag doon? Yung transfer desk? Oo, kinausap doon na gano'n nga ang problema. So, ang sabi ng officer, ano ngayon ang gagawin? Kasi sabi ko, sir, kailangan ng amo ko, ng proof, picturean daw ako kung talagang check-in na kayo. check-in na ako. Oo. Ito po yung driver na pinasunod niya sa akin. Oo. Ngayon, gumawa ng paraan ang mga
mga officer na makaalis yung driver. Opo. Tapos sinabihan na bawal mag-picture-picture ganun kasi malilate na daw ako sa lipad na papuntang India. Pero ang totoo hindi po. Ngayon, sabi ng mga officer, saan ngayon ang balak mo pumunta? Sir, sabi ko, may ticket po ako at may visa po ako pa Dubai. Ngayon, sinamahan naman ako doon sa Dubai na pa-flight. Kasi actually 3 o'clock pa ang flight papuntang Dubai. Tapos ang 12 o'clock pa lang. So, pinayagan nila ako, sir, na itago sa loob. Kasi ang amo ko gumagawa talaga ng paraan. Hanggang hindi pa ako nakapag-flight. Kasi susunod din siya, may balak din siyang sumunod. So, ang amo ko. Isa po kayo sa pinakaswerte, ikasabot niyo pa po mga immigration. Yes, tinago po ako ng mga officer ng immigration. Grabe, doon sa loob ng office nila. Tapos binibipi pa ako nila kasi nahihilo ako. Tapos, yun na, pinapasok na ako, pina-check-in na nila ako para hindi na ako maabutan ng amo ko. Kasi pag naka-check-in na daw ako, wala na silang habol. Wala nang habol yan. Oo, yun lang naman ang inanap sa akin, yung visa, ticket, at saka dami ticket. Pero parang, kayo po ba yung sinabi na umiyak kayo sa airport? Ganon? Yes, umiyak ako bakit kasi nga sa sobrang tense mo na takot na baka i-ano ka ng amo mo na hindi ka makaalis. Yung ganun ba yung mga iniisip ko. Pero lumakas ang loob ko nung sinabi ng mga officer na huwag kang matakot kasi naka-exit ka na sa kanila at saka isa pa, kompleto ang purpose mo pa Dubai. Yun kasi yun guys, pag kompleto documents natin dito sa UAE, so pwede kayo mag-tourist talaga dito. Pero ulitin ko, hindi po kami nagbibigay ng work talagang processing lang po kami ng tourist visa, naghahanap ng bahay ng mga client. Talaga ina-assist po natin paano makapunta po dito, katulad po ni Madam na nakikita lang dati tayo sa YouTube at ngayon siya napapanoorin. Totoo pala talaga, hindi scam. Yes po, hindi po scam, nakarating po Ayan, siya. kita nyo naman yung ngiti ni ate sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Grabe as in. Ang Kung dami talagang pong waiting hirap hard na pinagdaanan ni ate. dito ka, kahit anong hirap, talagang dito ka talaga. Makapapupunta ka talaga dito. Okay, scam pa si Kuya. Ay! Hindi tayo talo. Ayan po, kita nyo naman po, tsaga lang po talaga. Anong mahirap na pagdadaanan mo, kung susuko ka, hindi ka po magiging successful. Yan po si ate. Totoo yan. At ito Iba po yung ngiti ni ate, ngiting tagumpayan. Pero pagod dyan, kasi ilang araw po kayo sa airport? 23 ako nag-start ng exit. Opo. Tapos kahapon hindi pa. Tapos ngayon lang ako nakalaya. So 2 days siya dun sa loob ng 2 days airport. ako sa Yun yung loob. problema. Kasi kaya mahirap mag-exit ng Sabado or Linggo kasi wala talaga. Depende. Oo, talaga. ang hirap. Kasi Processing. holiday pala nung time na yun. Naabot ako sa holiday. Grabe na yung kaba ko kasi baka mamaya ma-deport na ako kung ano na mga pag iniisip. medyo matagal na po kasi sa airport, actually madi-deport lang kayo pag na-check kayo ng immigration officer na bakit matagal kayo sa Mga airport, 4 days. nasan yung ticket nyo, ganyan-ganyan. Kaya, ayun. Pero good thing na nakalabas na si ate. At alam mo ba, Kuya Liklik, na nakiusap si ate na sunduin natin kasi nga Yes po. wala daw pera si ate. Normal po yun, naiintindihan ko na ganun. So tayo naman willing din tayong hindi ko alam tumulong. kasi kung paano pa sumakay papuntang Alin. Napakalayo kasi ng Alin eh. Ang dami mong pinagdaanan, te. Yes, sobra, grabe. Kaya As in, nga. grabe na yung umiiyak na ako dun sa sa airplane ng Uman na nung hindi pa lumalabas ang visa ko. Kasi gano'n na nga ayaw daw akong i-cancel ng amo ko. Grabe talaga ang iyak ko as in. Pero baka para sa inyo talaga itong Dubai kasi kita mo after kasi kahit ganong hirap na lusot pa rin. O, diba? Andito ka na. Malay mo. Akala ko madedeport na ako eh. Kaya nga, pero ang layo-layo niyo po. Bakit po Al-Ain? Kasi doon po yung yung kaibigan ko, doon talaga siya nakatira. Kaibigan po? So, oo. O kaibigan? Ikaw Kaibigan ko talaga siya. Kaibigan, babae po siya, babae. Magkapatid sila. Ah. So, si ate yung may asawa. Sobrang bait din ni ate kasi siya din ang tumutulong sa akin. Nga bang wala pa akong trabaho. May mga tao pa rin talagang binibigay si Lord Oo, na ate. mga mababae. Laban lang. Oo. Kumikilo sige Ang Lord pagkain para... ko siya ang gumagasto. Si Ate Irene. Napaka-bless mo ate. Oo, Yes, blessed ka po. sobra. Laban lang, laban. Andito sa Dubai ang iyong swerte. Yeah, wala At basta. andito din sa Dubai ang iyong forever. Ay! Ito naman
ako si Kylie. Hindi ako sinisingil ni ate ng 2 months na ano ko sa bahay. Oh, Actually, pero may sama na yun ng laman. Hindi na makapagsabi. Sobrang bait talaga ni Ate Irene. Nag-ano nga siya sa akin dito, nag-voicemail nung lumabas ang visa ko. Ano po sabi? Bayad na po kayo ng sabi bahay. niya, umiyak. Joke lang Hindi po. umiyak siya. Sabi niya, yala, uwi ka na, magpansit ako. Umiyak ako nung lumabas na yung visa. Umiyak talaga siya. Kasi sa 2 months namin pagsasama doon ni ate. Na-develop na po kayo. Ano ba? Siguro, na parang magkakapatid kami. Mabait talaga si Ate Irene. Sobra. Kung mabait ka rin, may tao din talagang ibibigay sila. Of course, Totoo yan. Kaya huwag kang gagawa ng masama sa taong mabait kasi doble ang balik sa inyo. Oo, totoo. Kaya dapat pag mabait ang tao, mabait din tayo. At yun na, kahit naman masama, dapat mabait pa rin tayo. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batoy mo na! Tinapay! May palaman! Yeah, nabato. Joke lang. Okay, so yun na nga. So all-in si ate, medyo malayo talaga yung kanyang pupuntahan ngayon. So hatid natin siya doon sa sakay ng bus going to LA. No? Hey. At ate, ano pala yung mga gusto niyo sabihin sa mga taong gusto mag-Dubai? Yun lang guys. Kailangan porsigito kayo talagang pumunta dito. At dito kasi talagang pahirapan maghanap ng trabaho sa totoo lang, lalo na wala kayong experience sa UAE. Kasi ang hinahanap talaga nila yung nakapagtrabaho na dito sa UAE, yun talaga ang hinahanap nila. At saka yung iba, yung mga offer nila, maliliit ang sahod, hindi ganun kalaki kasi starting mo pa lang. So sabi nga nila, wag daw mag-demand ng malaking sahod, mag-umpisa muna sa maliit hanggang sa lumaki na. Totoo yan. Yan lang. Yan yung mga sinasabi ko sa mga client natin na ano na dito, masaya mag-travel dito, mag-tourist dito. Sa Saudi kasi talagang ikaw wala kang buhay doon. Nakakulong ka lang. Nakakulong, pero may pera ka, nakakaipon ka. Dito, nakalaya ka, wala ka pera. Wala kang ipon. Kaya kailangan tipid-tipid lang din pagka nandito. Depende rin naman kasi sa tao talaga, di ba? Kung magaling ka naman dumiskarte, whatsoever, kayang-kaya. No, ate? Laban lang, te. Laban lang, te. So, dun po sa ano natin, sa travel agency po na sa amin, ano po ang masasabi niyo? Ay, talagang grabe. As in, tingnan mo napakabait ni Sir Will. Talaga, napakabait talaga nila. Promise. Wala akong masabi. Sobra. Thank you. Marirecommend lalo po ba? Lalo na umpisa pa lang, nag-ano na ako, sir, no? Nang wala, hindi pa yung flight ko, nagpadala na ng pera sa'yo. Tapos, as in, ang tagal. Mga ilang taon ko nang kausap si Sir Will. Ang tagal. Tapos hanggang sa natuloy na yung plano, ito na ako ngayon. Nandito na po siya. Siguro last year pa yun, nakausap ko si Sir Will. Kaya nga po, ganun talaga. Kaya yun yung sinasabi ko kay Click na yung mga client ngayon is mag-i-inquire lang kasi inaalam nila kung paano muna yung process, and then in the right time, ayan na, pupunta na sila dito. Kita mo, si Click po ay si bago nating agent. Siya po ang magiging mag-a-assist sa mga client natin kahit nangangawit na po siya sa paghawak ng phone. Sobrang bait talaga ni Sir Will yan. At saka maaasahan talaga. Kaya guys, maniwala na kayo, hindi scam ha. Yes, thank you so much. Thank you, ate. So let's go guys, puntahan na natin dun sa kahit Palin kasi hindi namin mahatid si ate sa LA. Masyado pong malayo ang Alin from here. 2 So, hours. atid lang po natin si ate sa sakaya papunta ng Alin. Yes, so let's go! Let's go! Bye! Ayan guys, andito na po tayo sa bus terminal. Bye-bye! Actually, dito lang po natin may hatid si ate. Kasi malayo. Kasi ang Alin po from Dubai is hindi rin po ganun kalapit. And busy po ang ating si Kuya Ruel. Marami pa siyang susunduin after this. Yes, actually may gagawin pa tayo. So, hatid muna natin si ate dito. Ayan. Para maano naman si ate, syempre. Po ate, bili po kayo ng NOL card, then paludan nyo pa po ng additional 10. Yan po. Yes. At nang makapahinga na rin po kayo at mukhang talagang pagod na. Talagang talaga. Yun nabawasan talaga, ng iyong kagandahan sa iyong pinagdaan ng stress. Okay, At kagandahan sa ate, palagi ka naka-smile, ganyan lang para positive. Laban. Anong hirap? Laban lang. Basta laging naka-Lord. Yes. Okay, bye-bye ka. Bye-bye po ate. Gusto na po bang kunin kayo ni Lord? Huwag niyo po.
Joke lang. Kasi kuya, walang pagbiro. Oh, at least, di ba? Happy We're happy. lang. Okay, guys. So, Laban-laban ka. sige po ate, mag-ingat po Buhat kayo. ingat po papunta palagi sa and God bless po. Thank you. Update nyo po kami pag nandun na po kayo sa Alain para alam po namin na safe po kayo nakarating. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Bye.